Sa puntong ito mga kanyusik, mayroon po tayo makakapanayam. Kasama po natin sa ating linya ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Sir Rosendo So. Magandang umaga po, Sir Rosendo. Yeah, morning po. Magandang umaga. Happy Labor Day, sir. At Happy Labor Day. opo, mayroon po ba kayong yung inyo pong bang grupo, mayroong mga ikinakasang mga pagkilos ngayon para po may mga panawagan po ba kayo? So far, wala tayong rally naman. Mm-mm. Pero of course, gusto natin na iparating na kailangan natin ng additional funds sa agriculture para at least patulungan ang ating mga rice farmers. Float po ng idea ang DA regarding po sa blended rice at plano po na ilunsad ngayong Mayo dahil makakatipid daw po ang mga consumer kung paghahaluin ng imported at locally produced rice. Ano pong masasabi niyo po dito? Talaga bang maibababa ang presyo ng bigas kung gagawin po ito? For the past year, yun naman ginagawa eh. Baka hindi lang alam ni Secretary na ginagawa na yan sa ating bansa for the past year. So, hindi natin nakikita na mas mababa yung presyo dahil for the past year naman ginagawa yung blended rice. Yes. May pagkakaiba ba, Sir Rosendo, sa lasa ang imported rice sa locally produced? Lalo't alam naman natin na ang mga Pinoy ay rice lover. Talagang staple food po natin ng kanin. Di baling walang ulam basta masarap ang kanin. Yan, yung mga ibang yung mga ibang local rice mas malambot. So hinahaluan nila ng imported na medyo mas matigas para pag pinalo na yan, medyo mas tamang-tama. No? So, yun ang ginagawa talaga para at least ma-blend yung bigas natin, yung pagkain natin sa kanin, katamtaman. In terms of quality, Sir Rosendo, nung dalawang klase po ng bigas na ito, mayroon ba silang pagkakaiba? Ano ba yung mas maganda? Marami tayong klaseng bigas kasi sa Pilipinas. Almost 400 kinds na seeds. So depende yan, no, yung seeds na ginamit. May mga may hybrid, may inbreed. And ang iba-ibang klase yung gusto ng consumer. Yung sa mga restaurant, of course, yung mas magandang na kinukuha nila. And of course, yung high-end naman, umabot ng 65 to 70 pesos, kinukuha pa rin yan. And yung ordinary naman, nagre-range from 50 to 55 pesos. Sa monitoring po ng SINAG, kamusta po ang price movement so far ng bigas? Okay naman. So far kasi yung pa rin ang pinakamura na staple food di ba? And yes. Yun ang nakikita natin na hindi naman nabawasan yung demand dahil talagang hinaano natin yung kanin, maski iprepas may kanin, hinahaluan lang ng itlog, di ba? So dito sa atin, sa bansa natin, talaga yung rice ang main na issue na pag-uusapan. What about yung halaga po ng fertilizer, Sir Rosendo? Masyado na bang elevated ang presyuhan po nito ngayon? Yeah, ngayon umabot ng 3,000 pesos yung urea. Dati nasa 1,600. Going next month, aakit pa yan ng 3,100 to 3,200 pesos. So, doble yung presyo. Kaya hiningay namin kay Secretary nung last month, nung end of March pa mga last 45 days ago, hiningi na namin dapat magbigay ng government ng 6,000 per hectare sa fertilizer subsidy and sa fuel siguro around 5 to 6,000 din fuel subsidy. Pero
Etong buwan kasi kung hindi nagtanim yung mga magsasaka ng May, no? Dahil hintayin na lang ng rainy season, siguro yung fuel maski subsidized ng 4,000, pwede naman. So 10,000 per hectare ang pwedeng may bigay ng DA. May sinabi po si Secretary na parang mayroon daw po silang yung DA na sinasuggest na alternatibong fertilizer para daw po parang makamura yung mga magsasaka. Ano po ba to, Sir Rosendo? Gagamitin niyo po ba itong suggestion na ito or mas gusto niyo po itong kasalukuyan yung ginagamit ng mga pataba? Yeah, so far kasi maski saan ka pumunta, no, sa international na bansa, maski saan, ano pa rin itong inorganic pa rin na urea, triple 14 and 1620 ang ginagamit ng mga magsasaka. Hindi sila pabor na mag-experiment. Lalong ngayon, siyempre, ito is crisis na, tapos mag-experiment ka, magkakaproblema talaga. So, ang tingin ng lahat is mas maganda pa rin yung inorganic. Kasi yung dating gumagamit ng organic, yung China. Dati kasi ang China, pure organic sila. Pero ngayon, almost 95% dun sa taniman ng rice nila is inorganic na. At sa projection daw po ng DA, Sir Rosendo, bandang September, panahon ng hanian, posibleng tumaas daw po yung presyo ng bigas. Ganun din po ba yung nakikita ninyo sa inyo pong projection? Yung nabanggit ng Secretary na 62, based on yung presyo na yun na ang farm gate price noon is nasa 31 pesos. No? Depende yan sa international price kung tumaas yung international price. Kagaya ngayon, nung nag-announce ang DA na pwede mag-import ulit, yung presyo ng palay from 25-26, bumaba ng 20 pesos, no? 19 to 20. So, yung farm gate price bumaba. So, depende yan sa importation pa rin din ang nakikita natin. So, yung binabase lang ni Secretary dun sa 62 pesos is yung farmers para magtanim dun sa 31 pesos na palay. Kasi yung production cost from 16 pesos, tataas kasi na almost 24 pesos ang production cost. Kailangan magkita pa rin na around 7 pesos per hectare per kilo para yung 4.2 kilos i-times mo ng 7, more or less may 29 to 30,000 pa rin ang kita na magsasaka bago sila magtatanim. Mangamusta lang din kami, Sir Rosendo, no? Doon po sa letter of intervention na isinumiti po ninyo sa national government patungkol po sa zero tariff sa imported pork, chicken at corn. Ano na po ang update dito, sir? At kasi di ba sinabi po ng inyong grupo na magre-resulta po sa oversupply ng imported goods at makakaapekto po sa national food security ang zero tariff? Yeah, nagpapasalamat tayo kay Presidente na yung proposal hindi tinuloy, no? And sinabi niya sa atin Department of Agriculture na pakinggan yung stakeholder kung anong win-win solution. So magkakaroon ng meeting tayo with Secretary kasi hindi pa ubos yung MAB. So ang suggestion is additional yung 15% tariff na ipapasok, no? Pero ang inaano natin, hindi pa ubos yung MAP. So, siguro pag-usapan yun kung paubos na yung minimum access volume. Maraming salamat, Sir Rosendo, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, meron pa po ba kayong gustong sabihin sa pamahalaan para matiyak po yung food supply stability at reasonable pricing po sa ating bansa? Yeah, kung hindi kaya na ibigay ang atin gobyerno yung hinihingi ng farmer sector, siguro yung BAT na lang, yung collection ng BAT kasi umabot ng almost 15 pesos per liter ang collection.
Dati kasi mga 5 pesos lang ang collection ng VAT, no? Tumataas yun every time na tumataas yung fuel. I-fix na lang yung VAT at 5 pesos para yung 10 pesos or less than 10 pesos bibigay directly, hindi lang sa magsasaka, pati sa mga gumagamit ng fuel. Siguro yun ang pinakamabilis para at least lahat makikinabang. Kung hindi man maibigay ang pondo ng ating mga magsasaka, at least yung transport na papunta dun sa consumer, bababa rin. And yung consumer may buying power dahil bumaba yung cost ng pumunta sila sa pupuntahan nila. Yan, maraming salamat po, Sir Rosendo Song, sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan, mga kanyusik, ating po nakasama ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG.